Samantala, upang maibsan naman po ang kalbaryong daranasin ng ating mga kababayan mula sa matinding trapiko, palalawigin na po ang oras ng operasyon ng MRT3 simula sa Lunes. Ayon po sa DOTC, mula Pebrero 24 hanggang Marso 7, ang first trip ng MRT ay alas 4:30 ng madaling araw. At simula naman po sa Marso 10 ay alas 11 na ng gabi ang last trip nito. Layunin po nito na mabigyan ng alternatibong paraan ng publiko sa pagbebiyahe habang ipinatutupad ang malalaking infrastructure project sa Metro Manila. Nagbabalik ang aming kasama si Julius Disamburon para sa iba pang detalye. Ito ang tatlong pangunahing mass transit ng bansa na napakalaki ng ibinibigay na tulong sa mga pasahero lalo na kung ikay nagmamadali. Bukod kasi sa mura na, kumbinyente ka, ay mabilis pa. Ngayong maaaring lalo pang bumigat ang sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan dahil sa mga sunod-sunod na infrastructure project ng pamahalaan, isang solusyon dito ang pagpapalakas ng sistema ng tren. Mababawasan kasi ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada dahil sa pagkukuha ng mga kababayan. Sa railway systems din sumasalamin ang progresong itinatakbo ng isang bansa. Naitala noong nakaraang taon ang halos 1 milyong dagdag sa ridership ng isa sa pinakamatagal na tren, ang LRT Line 1 na tumatakbo mula Roosevelt hanggang Baclaran. Dahil dito, tiniyak ngayon ang palasyo ng Malacanang na naghahanap ng solusyon ng DOTC para tugunan o mapaghandaan ang mahabang pila ng mga sumasakay sa mga tren. Nais nating mag-acquire ng additional trains. Unfortunately, there's a TRO that has been filed against the acquisition of new coaches. More coaches would mean lesser time to travel. More coaches mean going home earlier than usual. Inihayag ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lasherda habang hindi pa makabili ang pamahalaan ng mga bagong coaches dahil sa pagpataw ng 20-day temporary restraining order ng Makati Regional Trial Court Branch. Unfortunately, there's a case now before the courts. And in fact, I just saw news that they intend to bring an arbitration case to Singapore. So right now, may TRO, we have to litigate that case before the courts first. So, but it has always been a concern nga in DOTC. We've always talked to on that MRT, LRT, kaya nga ginagawa ng paraan yan. So, pero in the meantime, there's a TRO. So, hopefully the case will be resolved soon so that we can go about acquiring the coaches. Lagi nang kasama ng publiko ang tren sa biyahe ng kanilang buhay. Isa na dyan ang LRT na siyang 30 taon nang tumatakbo sa linya. Sa tagal ng mga ito, syempre kinakailangan din itong ayusin, maayos na maintenance o mapalitan ng mga lumang bahagi para mas lalo pa itong tumagal. Hindi natin kailangan bumili ng bagong tren. Ang kailangan lang natin gawin is i-rehabilitate, i-upgrade yung mga luma nating tren para maibalik sila sa serbisyo. Kailangan din natin i-upgrade yung kanyang mga pasilidad. No? Unang-una dyan yung relays. Yung relays natin sa Line 1, 30 years old na yan. Ang commercial life lang ng relays is mga 15 years or to 20 years. Pero safe pa naman gamitin yung ating relays. Una na din namang inihayag ang pagpapanumbalik at pagpapalawig sa oras ng operasyon ng PNR mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Gayon din ang pagpapaikli ng time intervals nito para mas mabilis na makasakay ang mga pasahero. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako, Julius Disamburon.